Unang-una, sinasabi natin, di ba? Nakita ng buong mundo paano nila kinuha si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hindi nila pinalabas ng airport. Hindi nila dinala sa local courts o sa korte doon sa Pilipinas. Pinilit nilang pasakayin sa eroplano at dahil matanda na, nanghihina, wala ng lakas, hindi na nila kaya din magsabi na huwag niyo ako hawakan. Tinulak na lang, inakay paakyat ng eroplano. Dinala nila ng kahit walang passport, walang papeles para sa kanyang paglipad papuntang UAE, papuntang The Hague, Netherlands. Pangalawa, jurisdiction. Sinasabi natin, lampas na sa isang taon na pwede ang ICC mag-imbestiga. Dahil umabot na ng 2 taon bago sila nagbukas ng investigasyon sa complaint, reklamo na inihain ni former Senator Trililing ang tawag sa kanya ng karamihan. Na binase din sa mga witnesses niya na tulad ni Las Cañas na may kasong perjury o pagsisinungaling under oath at kay Matubato na pabago-bago ang sinasabi. At lumabas na rin doon sa Senate hearing na may sayad o medyo may mapapansin mong may sira ang kanyang utak. Yaan ang mga witnesses na sinabi doon sa complaint. Ito yung mga witnesses namin. Sinundan naman ng mainstream media na kasama ang Western media. Ano sinabi nila? 12,000 ang namatay, 15,000 ang namatay, hanggang umabot na sila sa 30,000 ang namatay. Noong sinabi na bigay niyo sa amin, isa-isahin natin ang mga pangalan, hindi yung pwedeng magsasabi ka lang 30,000 ang namatay, tapos kahit isang pangalan wala kang maibigay. Tanim patay. Kung may tanim bala, merong tanim patay. Yes! Diba? Yan ang hawak-hawak nila ngayon laban sa dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila kahit isang ebidensya na nagsasabi na totoo ang mga paratang ni Trillanes. At dahil nga wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila, yung kaso ni President Duterte. Nakakita sila ng isang administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na merong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo.
sa pamahalaan natin sa Pilipinas. They're stifling dissent. They are demolishing opposition. Si Pangulong Duterte ang staunch critic ng administrasyon ni BBM. Kaya anong ginawa nila? Nung seryoso na tinatanong, may problema ka sa kapasidad mo mag-isip dahil gumagamit ka ng cocaine. Nung nagsabi na si Pangulong Duterte, pumirma ka ng budget, presidente ka, pumirma ka ng budget na madaming blanco. May blanco sa pera. Hindi blank check ang budget. Kailangan nakasabi dyan kung saan gagamitin at magkano. Ibig sabihin, hindi mo binasa ang budget. Labag sa batas yun. Kahit man ang mga blanco sa budget, labag din sa konstitusyon yun. Marami daw line. Anong ginawa nila? Kinuha nila, sabi nila, ICC. Ito na, may kaso na kayo, ihahatid namin sa inyo. Walang problema. Illegal ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas. Wala namang maghahabol sa amin dito. Kami ang makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala yan sila. Wala silang boses, wala silang magagawa kung ano ang gusto naming mangyari. Ganon ang ginawa nila sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, laban sa ICC. Laban sa administrasyon ni BBM. Kasi mali naman talaga yung ginawa nila. Hindi naman pwede na itama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Tapos sabi niya, bakit meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo ay tama. Pag konti na lang tayo ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. Dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, alam mo ma'am, may nakita ako isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ang panahon na gano'n na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, magsasabi ako sa ICC, mali
ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado, saan sila lagi kumukuha ng mga taon na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. Ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat ng buto, war on drugs. Pati Dolomite dahil. Pati Dolomite. Wala na si Pati daw. Pati Dolomite. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Sabongero. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sabongeros, ang tagal na yan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sabongeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Di ba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sabongeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto. Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung Junel! Si Junel! diba? Nag-imbestiga na sila 2012. O nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Buto ni Ronnie na yan! Hanggang ngayon, wala sila ebidensya. Pero hinawakan pa rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Kapanghawangan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinidetain sa pre-trial stage. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan, nakasulat. Pero anong sabi nila? Ay hindi pwede dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng eroplano. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mo, oh tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo, hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntahan kundi umuwi sa Davao City. Tatay dito ang house arrest! Sinasabi niya, yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya, pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. I-house arrest na yan! Wala nga witnesses, sinong ititreaten? Wala nga eh! Walang sila ng budget! Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera.
Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC gagawin namin. Ibigay niyo sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Mayroon ko magapang. Kasi wala na silang kaso pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Wala nang magko-contribute. Wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan na mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit pa kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? Pakulong si Marcos. At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Sino yung isa? Hungary, umalis na. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila ng, nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng nakita niyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo, may kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit at pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na ni Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila. Naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya